Hindi kailanman inakala ni Maria Labo na ang pag-alis niya sa Pilipinas ang magiging simula ng kanyang kapahamakan at kalbaryo. Sa unang araw pa lang niya sa Canada, binalot na siya ng lamig na tila humihigop ng init mula sa kanyang mga buto. Ang bahay ng kanyang amo ay isang lumang mansyon sa gilid ng Toronto. Mas malamig pa ang loob noon kaysa sa labas. Tahimik, malinis, ngunit may kakaibang bigat na hindi maipaliwanag. Ang amo niyang si Madam Eleanor Whitmore ay isang matandang babae na may tindig na tila aristokrata. Palaging nakaitim, laging may suot na kwintas na may pulang bato. Ang mga mata nito ay malalim, parang tingin na tumatagos sa pagkatao. May lugar sa bahay na ito na hindi mo maaaring pasukin at may mga tanong na mas mabuti kung hindi mo na lang itatanong. Mariing bili ng matanda sa unang gabi niya. Napansin ni Maria na tuwing gabi, nagsasara mag-isa ang mga pinto. Ang mga salamin ay tinatakpan ng tela at may isang kwarto sa silong na laging may nakasinding kandila kahit wala namang tao. Isang gabi, nagising si Maria sa isang tunog na parang may ngumunguya. Mabagal, malagkit, at may kasamang mahinang pag-ungol. Nang silipin niya ang silong, nakita niya si Madam Eleanor nakaluhod sa sahig, may hawak na bagay na hindi niya masyadong maaninag sa dilim. Nang mapansin siya ng matanda, ngumiti ito at sinabi, "Hindi dapat pinipigil ang pagkagutom." Lumipas ang mga buwan at unti-unting humina si Madam Eleanor. Madalas itong nilalagnat. Minsan ay nawawala sa ulirat. Ngunit sa kabila ng kahinaan, parang mas buhay ang mga mata nito sa gabi. Isang madaling araw, bumagsak ang matanda sa sahig. Takot na takot si Maria nang makita ang amo sa ganoong kalagayan. Maputla, nanginginig, at tila may kausap na hindi niya nakikita. "Hindi ako maaaring mamatay nang walang kahalili." Bulong pa nito. Hinawakan ni Madam Eleanor ang kamay ni Maria. Mahigpit, malamig, at parang may gumapang na apoy sa balat niya. "Sa iyo ko ibabasa ang aking pagkagutom." Anito, bago tuluyang nalagutan ng hininga. Pagkatapos ng libing, nagsimula ang pagbabago sa katauhan ni Maria. Hindi na siya makatulog ng maayos. May panaginip siya gabi-gabi. Panaginip ng mga piging na walang tinidor, walang kutsara, tanging mga kamay at ngipin lamang ang ginagamit. Tuwing gigising siya, may nalalasahan siyang lasa ng bakal sa kanyang bibig. At kahit gaano karami ang kainin niya, kanin, karne, tinapay, ay hindi na siya nabubusog. Isang gabi, tumingin siya sa salamin at napaatras. Ang mga mata niya ay tila hindi na sa kanya. Iba na ang kulay noon na parang hindi na pagmamay-ari ng isang tao. Dahil sa mga karanasan niyang yon, nagpasya si Maria na umuwi sa Pilipinas. Hindi dahil tapos na ang kontrata, kundi dahil natatakot na siya sa kanyang sarili. Sa eroplano, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa habang papalapit sa Pilipinas. Ngunit kasabay noon, mas lalong lumakas ang kanyang pagkagutom. Para bang alam na ng sumpa na pauwi na siya
sa mas sariwang lupain. Sa baryo, sinalubong siya ng asawa niyang si Danilo. Payat, may iniindang pagod, ngunit may ngiting matagal niyang ninais makita. Sumunod ang dalawang anak niya na sina Junjun at Nonoy. Masigla, inosente, at iyakap-iyakap ang kanyang mga binti. Masayang masaya pa ang mga bata na tinatawag ang pangalan ng kanilang ina. Ngunit sa halip na saya, may kirot na tumama sa dibdib ni Maria. Sa unang yakap niya sa mga anak, may bumulong sa loob ng kanyang ulo. Mainit, buhay, malambot. Bigla niyang binitiwan ng mga bata at pumasok sa bahay. Doon siya umiyak, mahaba, tahimik, at puno ng takot at pag-aalala. Sinubukan ni Maria na maging normal. Nagdasal siya sa simbahan, nag-ayuno, nagbabad sa gawain, paglalaba, pagluluto, at pag-aalaga ng mga hayop. Ngunit habang mas pinipigilan niya ang gutom, mas lalo siyang nanghihina. Nagsimulang pumayat si Maria, namutla, at namaga ang mga mata. May mga gabi na kinaagat niya ang sariling kamay para lang maibsan ang kanyang nararamdamang gutom. Napansin naman yun ni Danilo. May sakit ka ba? Tanong nito. Pilit nang umiti si Maria. Wala. Pagod lang ako. Ngunit isang gabi, nagkasakit si Nonoy. Mataas ang lagnat. Umiiyak dahil sa sakit ng tiyan. Hinawakan ni Maria ang noo ng bata at doon niya naramdaman ang init na nagmumula sa buhay na katawan nito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nabubusog ang kaluluwa niya kahit sa haplos pa lamang. At doon siya natakot ng husto. Dumating ang gabing umulan ng malakas. Natutulog si Danilo sa kabilang baryo, gawa ng trabaho. Magkasama si Maria at ang dalawang bata sa bahay. Muling nilagnat si Nonoy, umiiyak at humihingi ng tubig. Nang yakapin ni Maria ang bata, may tinig na pumasok sa kanyang isip. Malinaw, malamig, at mapang-utos. Kumain ka! Nanlaban si Maria sa tinig na yon. Umiyak siya habang nagdarasal. Ngunit ang gutom ay hindi na lamang sa pisikal. Ito'y parang utos na galing sa ibang mundo. Hindi na niya maalala ang lahat ng nangyari. Para siyang nalunod sa pagkabaliw. Ang naaalala niya lamang ay ang init ng kalan, ang tunog ng kumukulong tubig, at ang katahimikan ng bahay pagkatapos gawin ang isang karumal-dumal na bagay. Nang matapos ang lahat, nakaupo na siya sa sahig, may dugo sa mga kamay at nanginginig sa katotohanan na hindi na niya mababawi. Umuwi si Danilo kinabukasan. Tahimik ang bahay, walang tinig mula sa mga anak niya, at iabag ng mga takbuhan ng mga ito at paglalaro. Nasaan ang mga bata? Tanong niya. Hindi sumagot si Maria. Nakaupo lang siya sa sulok, tila wala sa sarili. Napansin ni Danilo ang kaldero sa kusina, ang malansang amoy noon, at ang mga butong hindi pag-aari ng anumang hayop. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Natumba siya sa sahig at doon pumutok ang galit ng isang ama. Hinawakan ni Danilo ang gulok na nakasabit sa kanyang tagiliran. Hindi na niya inisip ang batas, ang sarili, at maging ang Diyos. Tanging ang alaala ng muka ng mga kaawa-awang mga anak na lamang ang kanyang nakikita. Nilapitan niya si Maria.
Tumingala naman ito. Luhaan, nakangiti, na parang pinapanawan na ng bait. Patawarin mo ko. Patawad. Bulong nito. At sa isang iglap, dumapo ang gulok sa mukha ni Maria. Hindi para patayin siya, kundi para burahin ang mukha nito na maaaring magpaalala sa karumal-dumal na sinapit ng mga anak. Hindi namatay si Maria. Sa halip ay tumakas siya at nagtungo sa kasukalan. Gumising siya isang gabi, duguan, wasak, at wala nang mukhang makilala. Mula noon, may mga batang nagsasabi na may babaeng naglalakad sa gabi, walang muka at may dalang kaldero. Hanggang ngayon, ikinukwento pa rin sa Visayas ang tungkol sa alamat ni Maria Labo. Hindi bilang halimaw lang, kundi bilang babala na may mga sumpang hindi kayang labanan ng pagmamahal, at may mga ina na kahit gaano kabuti ay maaaring lamunin ng dilim.